Okay, Spooky Doll. So, today is our 13th day. Buksan na natin kaagad itong window number 13 sa ating advent calendar. Okay, sana makuha ko agad. Sumusot ka sa mga, sige, tingnan nyo, sumuksok na dun sa kakainis. Ang hirap makuha. Ano to? Parang gloves? Okay, siguro kasi nga malamig supposedly gloves. Anyway, kainin natin. Hello Spooky Dolls, good evening. So ito na nga po, babasahin na po natin yung ating ika-13 kwento para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Huwag po natin patagalin pa, basahin na po natin yung story. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Ako noon hindi. But sadly, I had a very bad experience about this supernatural thingy. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, tikbalang, multo, duwente, at iba pa. To be honest, I find it kind of corny. Not until mawala ang baby ko dahil dito. Year 2016. Nasa Laguna ako. Katabi lang ng Muntinlupa, so civilized na rin siya. We live in a 2-story house. Old house siya, very presko, kaya nagustuhan ko talaga. I had a healthy baby boy daw, sabi ng UTC. It was my first baby, kaya madalas ako magpa-OB, kaya sobrang OA ko magpa-check up lagi. Kaya lang, lagi ako naiiwan sa bahay. Sa araw kasi nasa work yung ex ko at sa gabi naman, inaabot siya ng 11 PM. Nagpapa-power kasi sa katim niya kasi nag-networking si Tungax. Then there's these cats all over the roof dun sa tapat ng window room namin. Yung kapis na window na malaki, then meron bubong na tanaw sa baba, which is yung bubong ng sala namin. Sana na-gets ninyo. Then puro cats nga doon always. Wala naman akong problema sa kanila kasi I find them cute pa nga at hindi naman sila nag-aaway. Puro nakatambay lang sila doon. Then there's this week na puro tahol ng aso ng kapitbahay. Very unusual at every 11 PM nag-i-start yun hanggang mag-uumaga. Dahil doon, hindi tuloy ako nakakatulog ng maayos. Humihilab yung tiyan ko. Some of our neighbors told me na nakakita daw sila ng kulay itim na aso na nakaupo sa harap ng door namin, pero mabigat yung door namin kasi sliding siya. Nara tree, so secured masyado. Wala naman may ganong klaseng aso sa lugar namin. Puro kasi mga Aspin ang dogs doon at yung dog daw na yun, mukha daw pitbull. Kulay itim nga at sobrang laki talaga. The next consecutive nights, I'm not feeling well na talaga. Chat ako ng chat sa ex ko kasi ang tagal-tagal niyang umuwi. After umuwi ng 6 PM, aalis kagad siya ng 8 PM at uuwi ng mga 11 PM na. Ang reason niya, para naman daw sa amin yun dahil kapag kumita siya sa networking. Pero Diyos ko, lagi kayang humihilab yung tiyan ko. Not typical na ikot lang ng baby kasi di ba active talaga sila tuwing gabi. Pero yung sa akin, may halong hilab. Take note, my baby was very healthy at kumpleto sa vitamins at monthly UTZ. Kumakain din ako ng mga healthy food. Nagtataka ako na kada nahilab yung aking tiyan, pakiramdam ko parang may heavy na nakadikit sa wall ng room katabi ng window namin. Imagine this wooden wall then kapis window na malaki. Nakadikit dun sa wall yung kama ko, pahalang. Kapag nakadikit akong nakahiga sa wooden wall, dama ko yung parang may mabigat na nakadikit din sa kabilang side. Lagi rin ako nakakarinig ng mga ikikikikik na ingay na parang pabulong sa layo ng sound. That's every single night for the entire week. Buong linggo rin na humihilab yung tiyan ko. Panay bangon ako para pumunta ng comfort room para i-check kung dinudugo ba ako since 7 months pa lang akong pregnant. Pag nasa CR naman ako, may mga narinig naman akong mga ingay sa bubong naman. Ito na ang pinaka-creepy na experience ko. Nagising ako isang gabi, katabi ko yung ex ko
At nakita ko nakabukas yung window namin. As in wide open talaga. Nakita ko yung lahat ng mga pusa doon sa bubong. Nakaupo sila at nakaharap sa akin. Kumikintab yung mga mata nila. At yung iba, kulay pula. Tama kayo nang narinig. Pulang-pula. Nagulat ako kaya kaagad kong ginising yung ex ko. Pinugaw niya lang isa-isa tapos sinara lang niya yung bintana. Pero nakikita ko pa rin na nakatingin sila dun sa window pagsilip ko doon sa hole. Hindi na talaga ako nakatulog pagkatapos noon. Hanggang sa after that week, kagagaling ko lang sa OB ko at sabi sa akin, repeat UTC daw ako kinabukasan. Bigla silang nahirapang hanapin yung heartbeat ng baby ko dun sa Doppler. Pero hindi na ako umabot. Kaya pala wala nang mahanap na heartbeat kasi patay na ang baby ko. Out of nowhere. Naiiyak pa nga rin ako tuwing naalala ko to. Yung gabing yun after sa OB ko, last na hilab ng tiyan ko. Super sakit niya at parang nagle-labor ako ng kusa. Alas 4 ng madaling araw, sinugod ako sa ospital. No bleeding. Ni water bag, hindi nag-pop. Puro ma-painful cramps lang. Kusa siyang lumabas sa akin. Nakabalot at hindi na humihinga. At alam niyo ba kung anong nakita ng doktor? Imagine meron daw isang bola na kinulang sa hangin, na yupi. Ganon yung ulo ng baby ko sa may bunbunan part. Buo yung ulo niya pero may uka ang bungo. Hindi ganon yung itsura niya sa mga ultrasounds niya every month. Parang nawalan din daw ng dugo yung baby ko kasi hindi daw umakyat yung blood sa head o parang natuyo daw. Paano matutuyuan yun? Too impossible. Ang tagal ko bago nakamove on doon. Press talaga akong sobra, pero not until a rainbow baby came after a few months. Sa takot ng parents ko na lagi akong walang kasama sa gabi, pinauwi nilang nila ako sa amin dahil mas safe daw ako doon. Thankfully, my rainbow baby is now grade 1. Sometimes, I still remember my firstborn baby boy in heaven. Wondering how he looks now, thinking he's a protective kuya to his 3 little sisters now. Good thing na hindi na kami nagkatuluyan ng ex ko na yun kasi napaka-irresponsable niya. Nananakit pa. After ako kunin ng parents ko, never na ako nakabalik sa bahay na yun sa Laguna since meron din ako nafe-feel na entity sa bahay na yun maliban dun sa aswang. At oo nga pala, may idea ako kung sino yung aswang. Kasi bago ako mamatayan ng anak, bago ang buong week ng paghihirap ko, may isa akong kapitbahay na nakasalubong. Palis kami ng ex ko noon. Hindi naman kami close or whatever since di na nga ako palalabas ng bahay. Out of nowhere, bigla na lang niyang hinawakan yung tiyan ko. Sabi niya, Aba, ang laki. Bilog na bilog. Ang bango-bango. Boyan sigurado ako. at pag-uwi nga, sabi nga ng OB, boy daw yung baby ko. Natuwa pa nga ako nung unang sabi ko, hala, ang galing naman ng kapitbahay namin, nahulaan niya. Itong babaeng ito, napakaputla, parang hindi siya lumalabas ng bahay, at ang itim-itim na mga eyebags niya. Hindi siya payat, mataba siya, at maayos naman yung buhok na mahaba. Kung titingnan, mukha naman siyang mabait. Pagkatapos sa matay ng baby kong yun, hindi ko na siya makita for some unknown reason. Hindi ko na tinanong kung may nakakakilala ba sa kanya. Hindi ko kasi alam yung pangalan niya. Ayoko na rin i-describe kasi natatakot din ako. Hindi ko na yung ginawa kasi sobrang lungkot ko din noon. Like hindi nga ako halos makausap ng kahit sino sa mahabang panahon. Yun lang po. Maraming salamat sa pagbasa ng aking storya. Okay, Spooky Dolls, yun na nga po yung kanyang kwento regarding sa nangyari sa kanyang pagpupuntis sa Laguna. Okay, so nakakatakot is kung malapit pa naman yung workplace ko doon. Sa Alabang kasi ako sa Muntinlupa. Isang tumbling na lang din yun papuntang Laguna. But anyway, ang masasabi ko lang, siguro talagang hindi tinadhana. Siguro talagang hindi na pinagpatuloy na ni God na magkaroon nga siya ng
anak doon sa kanyang ex. Kasi feeling ko hindi lang yung basta-basta busy sa trabaho or what. Ayoko sana maging magduda o yung magtamang hinala, pero feeling ko may babae yun. Tsaka sabi rin niya, nanakit din naman daw. Bakit pa mag-i-stay ka pa dun sa ganong klaseng lalaki? Mas mabuti pang single ka na lang o kaya maghintay ka na lang na may tamang lalaking dumating sa buhay mo kaysa sa pakisamahan mo yung ganyan, okay? Na nananakit din naman, wala ka din naman palang mahihita sa kanya. At saka considering na buntis siya, di ba? Iniiwan siya nung iniiwan. Iba paano pag na-aksidente siya doon? Let's say hindi siya inaswang, pero yun nga, alam naman natin masyalan yung mga babaeng buntis kaya sabihin mo malakas silang tingnan, pero what if nadulas siya, yung mga gano'n, o bigla siyang dinugo, wala man lang makakatulong sa kanya kasi wala naman siyang nabanggit na may na may kasama siya doon maliban doon sa kanyang ex-boyfriend, ganyan. So anyway, kaya kayo guys, mapababae, mapalalaki, kung makikipagrelasyon kayo, okay, mabuti pa kilalanin nyo munang mabuti bago kayo, ilagay yung sa sarili nyo sa kompromiso na, yan, nabuntis ka na, kung babae ka, nabuntis ka na, o kung lalaki ka, nakabuntis ka na, and then yun, may ugnayan na talaga kayo, hindi mo na siya basta-basta may iiwan, kasi nga may, talagang, may, na talaga kayo, may parang nagdudugtong na sa inyo So, yan. And then, paano pag hindi pala nyo kayo compatible talaga o may natutuklasan kayo masamang ugali niya. So, ang hirap naman nun, diba? So, might as well, wag kayong magmadali kapag meron kayong nakilala, may nakarelasyon kayo, take it easy, parang take it slow, and then yun, kapag medyo matagal-tagal kayo, saka nyo na siguro isipin nyo mag-live-in o mas maganda magpakasal na kayo or what. Okay, kasi mahirap na kapag ganyan, tapos yan, wag naman sana dumating sa punto na may mangyaring ganito o yung saka mo malalaman kapag na talagang nasyado ka nang nadawit ka na doon sa kanya. But anyway guys, I hope na nag-enjoy kayo sa ating story for today. So please leave your comments down below. At syempre, hindi pa tayo natatapos kasi 31 days pa ito. Meron pa po tayong ilan na ba? Okay, so pang 14 bukas. Mahina ako sa math. Basta marami pang araw ang bubunuin natin bago matapos tong 31 days. Okay, God bless guys. Ingat po kayo palagi and stay fabulous and spooky. Take care!